Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli magandang araw po mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan ihatid namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan ni ikot sa sektor ng agrikultura. At kagaya nga po ng ating panimula sa mga nakaraang ating mga episodes, inaanyayahan po natin ang lahat na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy ninyo ipinagkakaloob sa amin sa buhay, lakas at pag-asa sa bawat araw. Turuan po ninyo kami maging mapagpasalamat at bukas palad sa pagpabahagi ng inyong mga kaloob. Naway magamit namin ang mga biyayang ito para sa kabutihan ng iba at sa ikakaluwalhati ninyo. Itinataas din po namin ang simula kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagiging totoo, malaya ang taong tapat. Magandang umaga po, Kapasela Arsiaga, at ngayon po ay araw ng Sabado, ika-2 po or kalawa sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ayan, at nais po namin kayo muling i-welcome dito sa Season 8, Episode 18 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin po ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph, kayo dito po sa pamamagitan ng Facebook, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook page, at syempre sa radyo po sa talapitang 702 sa AM band. At nais po natin batiin ang ating mga listeners, kagaya na lang po ni Ka John Enriquez. Hi po Ka John, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po kay na Epifania Salvador. Rosa Arigin, magandang umaga po Mamela at sa lahat. Sir Ronald Young nagsasabing great life, wonderful and victorious Saturday morning everyone. Good morning din po kay Ma'am Irene Salonga. Yan, bumabati po sa atin ng magandang umaga, Ate Ella. Magandang umaga Miss Ella at sa mga ka-agri sa DA. Salamat sa support na ibinibigay ninyo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning po. At pagbati din ng magandang umaga kay na Ma'am Euforsina Bernardino at Ma'am Nora Cancela. Mapagpalang umaga po MNP. At gaya nga po ng sabi ni Sir Epifanio Salvador, good morning, share now while listening. Ayun, at bago po tayo magtungo sa ating magiging talakayan ngayong umagang to, of course, ang nais po nating ibahagi ay ang ating magiging mga palatuntunan para po sa buwan ng Mayo. Kasi alam niyo po ba, ang May ay ang tinagurian din po or tuwing Mayo po isineselebrate po yung ating National Farmers and Fisher Folks Month. So, nung naraang buwan, FFM po, Filipino Food Month or sa Tagalog, Buwan ng Kalutong Pilipino yun. Pero pag Mayo na, sa amin po dito sa DA, syempre binabahagi po namin sa inyo dahil sa DA po syempre agrikultura yan at wala naman po tayong kawalan na magpasalamat sa mga farmers kasi kumakain po tayo 3 times a day or more pa nga, ano. So, lahat po ay relevant po ito sa lahat. Lalong-lalo na ang ating celebration ng NFFM. Tuwing Mayo naman po yan. Dahil para po ito sa ating mga farmers and fisher folks. So, dahil po dyan, babahagi natin sa inyo every week this month, ang lahat po ng mga activities. Kasi yung iba po dito,
ay welcome na welcome po kayo na makadalo, open to the public po. Kagaya na lang po ng weekly exhibit and exhibitors. So, pwede po kayong dumalaw sa DA Central Office para po makapamili at makasupport sa mga following commodities. Dalawa po yung i-announce natin. Yung una, yung exhibit and exhibitors po natin, at ikalawa, yung ating weekly webinar. So, yung una po, para sa linggo ng May 4 to 7, punta po kayo dahil meron po mga exhibitors for livestock and poultry. Sa week naman po ng May 11 to 14, ito naman po yung magkakasunod, no? Double check nyo na lang sa Sabado. So, not Sabado. I-double check nyo na lang po sa mga kalendaryo po ninyo. So, basically, ito po ay first week, second week, third week, and fourth week. Sa second week, May 11 to 14, fisheries naman po ang merong mga exhibitors sa DA Central Office. Sa third week po, or May 18 to 21, tampok naman po ang high-value crops, organic agriculture, at urban agriculture. So, dito rin po sa May 25 to 28, tampok naman po natin dito ang rice and corn. So, dito din po sa ating weekly webinar, naman po, no, kung feeling nyo po, hindi nyo nasundan yung iba nating mga in-announce doon sa mga exhibitors natin at gusto nyo po pumunta sa DA Central Office, I know po magkakaroon pa ng mga announcements like sa social media po namin. But here po, every week namin yung i-refresh. So, ulitin ko na lang ulit pala yun dun sa weekly exhibit para dun sa mga pupunta next week, yung first week. That would be po yung ating livestock and poultry. So, doon naman po tayo sa weekly webinar. Ito pa rin po yung dun sa National Farmers and Fisherfolks Month Celebration. At may mga inihanda po ang mga kasamahan po natin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa Bureau of Agricultural Research, at Agricultural Training Institute ng mga series of webinars na talaga namang mapapakinabangan po ninyo. Pakinggan niyo po yan. So, first week, second week, third week, and fourth week po tayo ulit. Sa first week po, meron sila dyan na Lambaklad, a sustainable fishing technology. So, courtesy po yan ng BFAR. And courtesy po ng BAR for the second and third week. Sa second week po ng Bureau of Agricultural Research, from forage to feed, strengthening technology adoption of forage-based pelleted feed among organized farmer-led groups in Central Luzon. So, greetings po sa mga taga Central Luzon. Kayo po ay tampok dito sa webinar na ito for the second week. So, sa BAR pa din po itong kasunod sa third week. Meron naman po silang outscaling of crop livestock farming system towards entrepreneurship and sustainability in selected municipalities of Romblon. So, hello po sa mga taga Romblon, pagkat kayo naman po yung feature dito. But of course, this webinars po ay welcome po mag-register ang lahat. Sa pagkakaalam ko po, meron sila ditong mga registrations po, so don't miss out. Meron din daw po silang mga ipapamahagi dyan na e-certificates, kaya kung hindi man po sa DA Central Office na official Facebook page, pwede po kayong magtungo sa mga pages po ng BFAR, BAR, at ito po yung ATI. Meron din silang hatid sa fourth week, which is technology updates on rice, paddy and milled rice, product standard grading and classification. So, meron po silang PNS BAFS 290 2025. And also identification of arthropod pests and diseases of corn and their management. So, yun po yung ating mga nabanggit na for the weekly activities na welcome po ang ating mga public to join, those na interested. And like we have mentioned, mag-a-announce po kami nito every week. So, like with the weekly exhibit and exhibitors na abangan po ninyo next week ay livestock and poultry. Ulitin ko ulit yung pang next week na webinar, which is courtesy po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila po yung magtatampok ng webinar na kung tawagin po nila or with the title of Lambaklad, a Sustainable Fishing Technology. So, abangan po natin yan. And yung mga iba pa po natin mga announcements, once again, para po ito sa National
Farmers and Fisher Folks Month or NFFM celebration. So meron pa po tayong mga information for sure tungkol po sa ating nalalapit na celebration na ito, which is first week po is next week. Pero of course, sumampa na po tayo sa May, pasok na po tayo dyan, and happy Farmers and Fisher Folks Month po, especially sa mga taga-Department of Agriculture, and sa atin pong lahat na like we mentioned, kumakain po ng 3 beses o higit pa sa isang araw, dahil hindi lang thank a farmer para sa isang araw, but every day. Yan nga po, no? So, syempre, bukod po doon, marami na tayong information na nabanggit sa inyo doon pa lamang sa ating mga activities for the NFFM for May. But let me introduce sa inyo po yung ating speaker ngayong umaga na ito sa episode natin. Ito po ay katuwang natin muli ang Agricultural Training Institute. Good morning po sa mga kasama po natin, lalo na po kay Sir Derek para sa part na ito na ating program, yung ating pong episode topic. Tatalakayin po natin ang tungkol sa pinalalakas ng mga kakayahan ng mga tagapaghatid ng serbisyong pang-agrikultura or strengthening IPM for AEWs in ATI RTC 2. So ito po ay para sa Agri On Air at makasama po natin maya-maya lamang si Ma'am Noemi O. Valdez, Registered Agriculturist at Training Specialist 2 ng Agricultural Training Institute sa Cagayan Valley and also HVCDP Focal Person. Bukod po dyan ay tunghayan din ng Regions on the Go, Unlad Komunidad, katuwang ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa MNPI, batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Mas marami pang produktong agrikultural at mga lokal na pagkain ang inaasahang magiging available sa iisang lugar sa pagdaraos ng ika-7 Mangantaco Cordillera Food Fair sa Burnham Park, Baguio City sa April 23 hanggang 27, 2026. Bahagi ito ng selebrasyon ng Filipino Food Month. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Attorney Jeneline M. Dewayan, magkakaroon ng nakalaang booth para sa promosyon at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Lalahukan ito ng mga Clef Rosette Association at Cordillera Agripreneurs Association kung saan ipapakita ang mga sariwa at processed na produkto, pati na rin ang mga programang isinusulong ng Department of Agriculture Cordillera. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang market access ng mga magsasaka at matulungan silang maibenta ng mas maayos ang kanilang mga produkto. Nagpasalamat din si Director Dawayan sa Department of Tourism at sa Agricultural Training Institute sa suporta ng mga ito sa mga magsasaka bilang mahalagang katuwang sa turismo. Anya, hindi uunlad ang turismo kung walang masarap na pagkain. Samantala, ayon kay Department of Tourism Regional Director Joey Ganongan, ang naturang food fair ay isang mahalagang pagkakataon para sa mga SMMEs, magsasaka at food businesses upang lumago at maging mas matatag sa gitna ng mga hamon. Dagdag pa niya, uunlad ang lokal na ekonomiya kung patuloy na susuportahan ang ganitong mga inisyatibo. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. DA nagsagawa ng project proposal preparation para sa enhanced kadiwa at oryentasyon sa Sagip Saka Act. Isinagawa ng Kagawaran ng Pagsasaka Gitnang Luzon sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ang paghahanda ng mga project proposal ng mga benepisyaryo ng Enhanced Kadiwa Financial Grant noong ika-15 ng Abril 2026 sa Green Manor City of San Fernando, Pampanga. Ang Enhanced Kadiwa Financial Grant Assistance Program ng Kagawaran ng Pagsasaka ay nagbibigay ng grant na maabot hanggang 5 milyong piso para sa mga FCAs o Farmers and Fisherfolk Cooperatives o Associations, community-based na mga organisasyon at mga lokal na pamahalaan. Nilalayo ng programa na mabawasan ng mga middleman sa pamamagitan ng pagpapalakas ng supply chain, pagpupondo ng mga pasilidad o logistics tulad ng trucks at reefer van, at pagtatayo ng mga kadiwa retail store upang makapag-alok ng abot-kayang pagkain sa mga mamimili. Isang oryentasyon din ang isinagawa tungkol sa Sagip Saka Act na may layunin na tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na paunlarin ang kanilang mga negosyo at mapabuti ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, suporta at programang pangkaunlaran mula sa gobyerno. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
2.2 milyong pisong grant ng DA Mimaropa naghatid ng Kadiwa Store sa Bansud. 20 pisong bigas para sa mga katutubo, maaasahan. Sa tulong ng 2.2 milyong pisong grant mula sa Department of Agriculture Mimaropa, formal nang pinasanayaan ang Kadiwa Store ng Katmon Farmers Multipurpose Cooperative noong 16 ng Abril sa Barangay Sumagi, Bansud Oriental, Mindoro. Isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa direktang bentahan ng produkto at maghahatid ng mas abot kayang bilihin sa komunidad. Bahagi na nasabing pondo ang pagbili ng hauling truck na magsisilbing pangunahing sasakyan sa mas mabilis at epesyenteng transportasyon ng mga produkto ng kooperatiba. Gayon din bilang suporta sa kanilang trading operations upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa Kadiwa Store. Kaugnay nito, puspusan na rin inaayos ng kooperatiba, katuwang ang Food Terminal Incorporated, ang mga kinakailangang dokumento upang maisama ang 20 pisong kada kilong bigas sa kanilang mga paninda, na inaasahang higit na makikinabang ang mga mamamayan ng Bansud, lalo na ang mga katutubong mangyan. Bukod sa pisikal na tindahan, magkakaroon din ng Kadiwa Rolling Store na magdadala ng murang bilihin sa iba't ibang barangay sa bayan. Sa pamamagitan ng hauling vehicle, direktang maaabot ng kooperatiba ang mga komunidad, kabilang ang mga katutubo at magsisilbi ring itong sentro ng barter o palitan ng mga lokal na produkto. Binigyan din sa aktibidad ang mahalagang papel ng Kadiwa sa pag-uugnay ng mga magsasaka at mamimili na nagre-resulta sa mas mataas na kita para sa mga producer at mas mababang presyo naman para sa mga consumer. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng DA Mimaropa na mailapit sa publiko ang sariwa, dekalidad at abot kayang mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka, habang tinitiyak ang inklusibong serbisyo para sa lahat, lalo sa mga katutubong komunidad. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Auce nag-uulat. Cattle Multiplier Farm ibinahagi upang palakasin ang produksyon ng baka sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Formal na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Region 9 sa pamamagitan ng livestock program nito ang isang 4.5 milyong cattle multiplier farm sa Timber Mines Multipurpose Cooperative o Timulco sa isang seremonyang ginanap sa Barangay Motosawa, Munisipalidad ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur noong 7 ng Abril taong kasalukuyan. Sa ilalim ng Livelihood Economic Enterprises Development o LEAD project, nilalayo ng proyekto na palakasin ang produksyon ng baka sa lugar habang nagbibigay ng karagdagang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga miyembro ng kooperatiba at mga lokal na magsasaka. Binigyang diin ni DA9 Regional Livestock Focal Person Erwin Salinas na ang proyekto ay makakatulong na mapabuti ang lokal na pagpaparami ng baka at mapataas ang pagkakaroon ng dekalidad na mga alagang hayop para sa mga magsasaka. Sa pagtanggap sa proyekto, ipinahayag ni Timulco Chairman Mario Baterna ang pangako ng kooperatiba na maayos na pamamahala sa pasilidad at tiyaking makikinabang dito ang mga miyembro at ang mga nakapalibot na komunidad. Ang pagtatatag ng Cattle Multiplier Farm ay inaasang magpapalakas sa lokal na produksyon ng baka, magdadagdag sa kita ng mga magsasaka at makakatulong sa pangkalahatang pag-unlad ng industriya ng paghahayupan sa Zamboanga del Sur. Nag-uulat mula sa Zamboanga Peninsula, ito si Darwin Reyes. Maaari nang makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga mamamayan ng Bukidnon matapos ilunsad ng programang Benteng Bigas Meron Na sa pangunguna ng DA Food Terminal Incorporated o DAFTI at ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon. Umabot sa 1,500 na benepisyaryo ang nakabili ng tig 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang paglulunsad noong Abril 23. Kabilang sa mga nakinabang ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, 4Ps beneficiaries, mga magsasaka at farm workers, mangingisda, jeepney at tricycle drivers, minimum wage earners, gayon din ang mga guro at non-teaching personnel ng Department of Education. Bahagi ng programang ito ng Rice for All initiative ng pamahalaan na naglalayong gawing mas accessible ang bigas sa mga Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Isa itong pinagsamang pagsisikap ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng pagkain.
pagkain. Matapos ang paglulunsad, aabot sa 20,000 na kwalipikadong individual sa Bukidnon ang makikinabang sa programang ito at maaaring makakuha ng 10 kilo ng 20 pesos na kilong bugas kada buwan sa itinakdang distribution center matapos mairehistro sa PBBM registry system. Sa kabilang dako naman, ipinagdiriwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang Filipino Food Month 2026 o Buwan ng Kalutong Pilipino. Dito lamang sa Cagayan de Oro City na may temang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Nalalong hikayatin ng publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs habang itinatampok ang yaman ng produktong agrikultural ng bansa. Tampok sa aktibidad na ginanap noong Abril 22 ang cooking show demonstration gamit ang karne ng bebe, mga product exhibit at pagbebenta ng mga lokal na produkto mula sa Farmers Cooperatives and Association o FCAs at Micro, Small and Medium Enterprises. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng DA10 ang kaugnayan ng mga producer, consumer at industriya ng pagkain habang itinataguyod ang seguridad sa pagkain ng kalutong Pilipino. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si Naz Angana mula sa Region 10. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, para po sa ating segment, katuwangang Agricultural Training Institute, ito po ang ating Agri on Air. At para po sa araw na ito, nakasama natin si Ma'am Noemi O. Valdez, Registered Agriculturist at Training Specialist 2 mula sa ATI Cagayan Valley. Siya din ay tumatayo na HVCDP Focal Person. Para po ito sa ating usapin o kwentuhan tungkol sa strengthening IPM for AEWs. At malalaman po natin yan. Welcome po muna sa ating program, Ma'am Noemi. Hello Ma'am Ella, good morning po. So magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Noemi O. Valdez po ng ATRTC2 po. Isang karangalan po ang ma-interview at makapagbahagi po dito sa inyong station, Ma'am Ella. Hello po. Thank you so much po sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito. At dahil dyan, syempre may mga nababanggit na tayong mga abbreviations. At para sa benepisyo ng ating mga tagapakinig, pwede nyo po bang maibahagi ang ating isinasagawang specialized training on ito na nga, Integrated Pest Management for Vegetable Production? Ayan, so ito pong ating nakandak po na specialized training on integrated pest management for vegetable production ay nakandak po ito last March 18 to 20 po sa ATRTC2 Cabagan Center, Cabagan, Isabela po. Ayan, so ang layunin po ng sinagawang specialized training on integrated pest management for vegetable production ng ATI-RTC2 ay upang mas palakasin pa ang kaalaman po at kakayahan ng ating agriculture extension workers sa ligtas, epektibo at sustainable na pamamaraan sa pagkontrol ng peste, kung saan isa ito sa susi upang mapataas ang ani ng ating mga magsasaka. Ang mga participants po natin dito ay ang naging participants po natin sa Training of Trainers on Good Agriculture Practices for Vegetable Production na nakandak po last March 2025 po. So, dito po sa ating training, partner po natin ang DARFO2, Regional Crop Protection Center at ang Fertilizer and Pesticide Authority in the successful implementation po ng ating training. Ayan. At ito nga pong ating training na isinagawa ay kumbaga nais nating may mga tugunan po, no, kung bakit natin siya ginagawa. At bakit po kaya, ma'am, naging priority natin yung sa ating pest management and vegetable production? Ayan, so ang pangunahing problema po na tinutugunan ng ating training na ito ay ang patuloy po na pagbaba o hindi pagtaas ng ani at kalidad ng mga gulay dahil sa dumarami at iba't ibang uri ng mga peste na umaatake po sa ating mga taniman. So nadadagdagan pa po ito ng epekto ng pabago-bagong klima, 'di ba? Ito po yung talagang nararanasan po natin ngayon. So minsan din po yung maling paggamit ng pestisidyo
hindi po nasusunod o sinusunod yung tamang paggamit, kaya tayo nagkakaroon ng mataas na pesticide residues sa mga produce na hindi naligtas kainin. At ito na po yung nagkukos ng iba't ibang sakit katulad ng cancer. At panghuli, ang limited po na kaalaman at paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng pest management. Kaya po tayo nag-conduct ng ganitong training, ma'am. Ayun, napakahalaga po ng ginagawa natin na mga pagsasanay na ito. At syempre, nais nating malaman on the side, especially po ng mga listeners natin, ano po ba, Ma'am Noemi, yung papel ng ATI RTC2 sa pagpapalakas po ng kakayahan ng ating mga agricultural extension workers? Ayan, so malaki po ang papel na ginagampanan po ng Agriculture Training Institute o ang ATI-RTC2 po sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga agriculture extension workers dahil nga tayo po ang nagbibigay ng mga karagdagang kaalaman at practical na pagsasanay na maaari nilang magamit sa kanilang trabaho, especially po in assisting our farmers. So dahil sila yung nagiging daan upang maipahatid ang mga kaalamang ito sa ating mahal na mga magsasaka. At ito na nga po yung ating mga mahalagang papel sa ating komunidad, especially po yung mga gampanin po ng ating mga AEW. So maraming salamat po sa inyong pagiging katuwang ng mga AEWs po natin sa kanilang patuloy na paghahatid ng serbisyo. So ayun nga po, iba din yung ating mga effect na inaasahan sa ating mga magsasaka. Ano po kaya yung mga kabilang sa mga inaasahang epekto na ito? Ayan, so dahil po dito sa training po na nakandak po natin, inaasahan po natin na mas magiging epektibo po ang kanilang serbisyo at ang mga magsasaka naman po ay magkakaroon ng sapat na kaalaman upang mas mapaganda pa ang kanilang ani, mapataas ang kalidad ng kanilang produkto at of course mabawasan ang gastos sa kanilang production, Ma'am Ella. Ayun, Ma'am Noemi, thank you po. At dahil dyan, nais nating malaman ang mga nakapaloob po ng mga pangunahing paksa. So dito siguro madadaanan natin ano kaya yung mga tradisyonal na mga pestisidyo, ano kaya yung mga parang usual na laman po ng topics natin sa loob ng 3-day training na ito. Ayan, so sa loob po ng 3 araw ng training, ma'am, tinalakay natin ang iba't ibang mahalagang paksa tulad po ng konsepto ng integrated pest management, tamang pagkilala sa iba't ibang uri po ng peste at sakit ng ating mga gulay. Tinalakay din po ang weed management and of course yung ating rat management. Kasama din po sa mga topics ang monitoring and surveillance ng ating taniman at ang paggamit ng iba't ibang pest management strategies katulad po ng cultural control, nandyan po yung biological control natin, yung mechanical control, and of course yung ating chemical control po na siyang nagiging last resort po natin sa integrated pest management. Ayan. At syempre po, itong ating kasunod na katanungan ay patungkol naman po sa ating mga iba't ibang paraan ng pagkontrol ng peste tulad ng mechanical, cultural, biological, at chemical control. Maaari po ba nating ma-share, Ma'am Noemi, yung mga examples po or halimbawa kung paano ginagamit ang kaugnay na konsepto na crop rotation or ecological engineering? And dahil po natin technical, no? Kaya kailangan namin talaga kayo para ihimay-himay ito sa aming lahat. Yes, ma'am. Ayan, so ang crop protection, ang crop rotation po, ma'am, ay ito po yung pagpapalit ng pananim sa isang lugar. So tulad ng pagtatanim ng, kunwari ngayon po ay magtatanim tayo ng mga solanaceous crops. At sa next season po or sa susunod na season ay leguminous crops naman po ang ating itanim. Ito ay upang maputol po ang cycle ng mga peste at sakit na din po. Kunwari po kung ang isang magsasaka ay nagtanim ng talong o kamatis sa unang taniman or yung sa unang season, ma'am, sa susunod na season naman po ay papalitan niya ito ng sitaw o munggo. So sa ganitong paraan, ma'am, ay napuputol ang buhay o cycle ng ating mga peste o mga sakit na karaniwang umaatake sa talong o kamatis dahil wala na silang pagkukuhanan ng kanilang pagkain dahil nga hindi na ito yung kanilang host plant, ma'am. At sa atin naman pong
ecological engineering, ma'am, ito po yung pagtatanim ng mga halaman na nag-a-attract po sa mga beneficial insects katulad po ng lady beetles, ano po, at parasitoids na tumutulong kumain o kumontrol po sa mga peste. So maaari po tayong magtanim sa gilid ng taniman ng mga bulaklak katulad po ng marigold. Ayan, so kung naririnig na po natin yung marigold, ito po yung karaniwang tinatanim po natin sa gilid po ng ating mga gulayan, o sunflower, ma'am. Ayan, so ang mga halamang ito ay umaakit po sa mga beneficial na insekto, katulad nga po ng sabi ko kanina na lady beetles na kumakain ng aphid sa ating halaman. Ano po, so dahil dito, natural na nababawasan ang peste kahit hindi na gumamit ng chemical. So yun nga po yung hinahabol natin kasi syempre po, ang pinopromote natin dito ay yung sustainable pamamaraan na maiingatan natin hindi lamang yung ating crops, kundi pati yung ating kalupaan. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Ella Arshaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. So ang ganda po na share nyo na Ma'am Noemi dito sa ating mga pamamaraan na nabanggit po ninyo. So ito pong ating next na question ay may patungkol po sa ating kasamahan sa Fertilizer and Pesticide Authority. So kung ano po bang base sa kanila, ma'am, yung kahalagahan ng tamang paggamit ng pestisidyo? Ayan, so ayon po sa ating Fertilizer and Pesticide Authority or FPA po, napakahalaga po ang tamang paggamit ng pestisidyo upang masiguro na ito ay magiging epektibo laban po sa peste at hindi makakasama sa ating kalusugan or sa kalusugan ng mga tao, ano po, at of course sa ating kapaligiran. Ang maling paggamit po kasi ng chemical ay maaaring magdulot ng pagkalason, pagkasira ng ating lupa at tubig at maging sanhi ng resistensya ng mga peste. So nagiging resistance po kasi yung mga peste sa mga pesticide kapag ito po ay hindi nagamit ng tama, lalo na kapag hindi nasunod po yung dosage na nasa bote po ng ating pestisidyo. Ayun, at tayo nga ay may mga sinusunod na ganitong hakbangin, kaya mainam talaga na tayo ay mayroong kaalaman sa ating mga dapat gagawin para tayo ay mag-yield ng magandang resulta sa ating mga crops. At syempre po dito rin kaugnay po niyan, 'di ba Ma'am Noemi, yung may iwasan natin yung mga panganib sa kalusugan at kapaligiran. At Yes po, Ma'am. ang kasunod naman nating katanungan, bakit po kaya mahalaga yung pest surveillance at yung meron na naman tayong technical na ibabahagi na impormasyon, ang economic threshold level? Siguro sa mga taga-agri, ito yung normal na mga terminolohiya, pero yun ini-enlighten natin as well yung ating mga listeners. So ito pa rin ay in relation po sa pamamahala ng peste. Paano po ito nakakatulong, ma'am, sa tamang pagde-decide po ng mga farmers po natin? Meron ba yung kaugnayan, ma'am, sa gastos nila or kapital? Yes, ma'am. Ayan. So, mahalaga po ang pest surveillance at ang paggamit po ng ating economic threshold level or yung tinatawag po nating ETL. So dahil ito po ang nagsisilbing gabay natin kung kailan lamang dapat tayo kumilos laban sa ating mga peste na atake po dun sa ating taniman. So sa pamamagitan ng regular na pagmamasid po o monitoring sa ating taniman, nalalaman ng magsasaka kung anong uri ng peste ang naroroon at kung gaano na ito karami. Samantala ang ETL naman po
nagsasabi kung umabot na ba sa antas na kailangan ng mag-control tayo upang maiwasan ang malaking pinsala ng ating mga insekto, ma'am. So yun po yung ating threshold, economic threshold level po na tinatawag po natin. Ayun nga ang ating mga tamang dapat malaman na information, no? So ako din natuto rin ako, meron palang ganong mga kumbaga ways to know kung sapat na ba yung ating mga inilalagay na mga pest management natin diyan, procedures. At dahil po diyan, meron din po tayong, syempre hindi natin 'to magagawa, though maraming kumbaga advantages po yung ating virtual setup, mas mahalaga pa rin po talaga na hands-on yung training na isinasagawa po natin. Meron din daw po tayo dyan sa ISU, tama po ba, sa Kabagan Vegetable Area. Paano po kaya nakakatulong yung actual na pagsasanay ng pest identification at paggamit po ng biological control agents? Pag po ba sinalang po yung mga natin dito, trainees, makita lang nilang gumagalaw, isprayan na, ganun po ba yun? Ayan, so yung naganap po na hands-on training po sa ISU Kabagan Vegetable Area, dito po natin kinandak po yung actual hands-on activities po ng ating mga participants ay nabigyan ang ating mga agriculture extension workers po ng pagkakataon na makita at maranasan ang actual po na sitwasyon sa gulayan. And so dito po nila natutunan kung paano ang tama at mabilis na makilala ano po ang iba't ibang peste at sakit sa gulayan at kung paano ito ligtas at epektibong magamit ang biological control agents. So dito po nag-mix po yung ating mga participants ng BCA, yung biocontrol agents po natin at in-apply po nila mismo doon sa gulayan po, doon sa ISU Kabagan Vegetable Area po. And so yung kung nakakatulong po ito sa yung paggamit ng biological control agents. So ayun po, nakakatulong po ang ganitong actual na pagsasanay dahil mas natatandaan at naipapakita nila sa kanilang mga magsasaka, yung ating mga agriculture extension workers, ang tamang pamamaraan po kung paano gamitin ito. So mas nagiging confident po sila at handa ang ating mga agriculture extension workers sa pagtugon sa mga problema sa kanilang taniman ng ating mga magsasaka. So dahil hindi lang nila natutunan sa teorya, kundi nakikita at nasusubukan nila ito mismo doon sa field, ma'am. Ayun. So talaga naman na tayo ay kumbaga may excitement na dulot yung itong pagsasanay nito. I assume yung kanilang mga nung sumalang po sila sa ating hands-on training na ito. So base po sa obserbasyon natin, ano po yung naging epekto po para po sa ating mga AEWs pagdating po sa kanilang kaalaman at kumpiyansa? Ayun po. So itong training na ito po ay malaki po ang naging epekto po ng training sa kaalaman at kumpiyansa ng ating mga agriculture extension workers. So mas naging malinaw po sa kanila ang konsepto po ng ating integrated pest management, pati na rin po ang iba't ibang paraan ng pagpuksa sa mga peste ng safe at epektibo po. At dito na nga po sa ating pagtatapos, para po sa ating binabahaging impormasyon, ano po ang inyong mensahe sa ating mga AEWs at mga magsasaka tungkol po sa kahalagahan ng integrated pest management? Ayan po, sa ating pong mga agriculture extension workers po at mga magsasaka, ang IPM po ay hindi lamang paraan para sugpuin ang mga peste, kundi isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating kalusugan or kalusugan ng ating mga taniman at ang ating environment, of course, at maging sa ating community po. So hindi lang po iyon, kundi nakakapag-produce din po tayo ng safe at kalidad na produkto na kakainin ng ating mga consumers. Kaya let's go and adopt this integrated pest management po.
Ayan. May nais pa po kayo, ma'am, na mga pasalamatan or okay na po kayo sa message ninyo? Baka may nais po kayong ipayo pang karagdagan sa ating mga nagsusulong ng ligtas at sustainableng pamamaraan ng pagsasaka, particularly po sa mga nais magsimula o magpatupad ng IPM sa kanilang sakahan. Yes, ma'am. Ayan. So, para po sa mga nais magsimula o magpatupad ng integrated pest management sa kanilang sakahan o sa kanilang mga gulayan po, ang maipapayo po namin ay unahin ang tamang kaalaman. So, kilalanin po muna ang mga peste at mga beneficial organism sa inyong taniman. Gamitin natin ang kombinasyon ng cultural management, yung ating mechanical management, yung biological, at kung kinakailangan lamang ay ang chemical control po natin. So, lagi-lagi po last resort natin si chemical. Wag po tayo agad magpapanik na pag nakakita ka na ng insekto ay chemical na po agad yung gagamitin po natin. So, marami pa pong mga alternatibong mga pamamaraan katulad po ng nabanggit ko po kanina. At maging mapanuri rin po tayo, sa bawat hakbang po na ating gagawin. Ayan, so ang pagpapatupad po ng integrated pest management ay isang proseso po. Mag-umpisa po tayo sa maliit. Ayan, so of course, obserbahan natin at palawakin habang tayo po ay natututo. So sa ganitong paraan, magiging mas epektibo at sustainable ang inyong pagsasaka. And so with that, maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi po ang nakandak na training ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 po sa Specialized Training on Integrated Pest Management for Vegetable Production. So magandang araw po at God bless us all po. Ayun, at nakasama po natin ang training specialist 2 ng ATI Cagayan Valley at nagsisilbi rin pong HBCDP focal person. Atin po, isa sa mga magigiting nating registered agriculturist na ating bansa, si Ma'am Noemi O. Valdez. Thank you so much po, ma'am. Hanggang sa ulitin. Thank you so much, Miss Ella. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Dito po ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Ngayon po, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Julie Ace Brandon Arbaraw. Nagsilbi po nitong voice over para po sa linggong ito. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa patuloy na magandang performance ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up matapos ang isinagawang midterm review at 5th World Bank Implementation Support Mission nitong Abril. Batay sa resulta ng review, nananatiling may satisfactory rating ang proyekto sa kabuuang implementasyon at sa lahat ng pangunahing components nito. Kabilang dito ang iPlan, iBuild, iReap at iSupport na patuloy na nagpapakita ng maayos na pagpapatupad sa larangan ng pagpaplano, infrastruktura, enterprise development at support systems. Sa kasalukuyan, mahigit 30,000 magsasaka na ang direktang nakinabang mula sa mga natapos na sub-project at inaasahang madadagdagan pa ito habang mas marami pang investments ang nagiging operational. Nakapagtala ng 14.4% na pagtaas sa marketed output ang mga lugar na sakop ng proyekto, kumpara sa 2.7% sa mga non-project areas. Samantala, tumaas din na humigit kumulang na 20% ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay World Bank outgoing task team leader na si Mio Takada, patuloy ang maayos na daloy ng implementasyon ng proyekto na sinusuportahan ng matibay na koordinasyon ng mga team at partners sa ground. Samantala, binigyang diin ni DA Undersecretary for Operations Roger V. Navarro na ang mga inisyatiba ng proyekto ay nagsisilbing daan sa empowerment ng magsasaka at mangingisda at patuloy na nagdudulot ng positibong pagbabago sa komunidad. Habang papalapit ang target completion ng proyekto sa 2029, patuloy ang pagtutok sa pagpapabilis ng implementasyon
pagpapatibay ng mga nakamit na resulta at pagtiyak ng pangmatagalang epekto nito sa pamamagitan ng institutionalization ng mga sistema ng proyekto. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thank you, Ma'am Julie, sa paghatid po ng ating UK sa araw na ito at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Good morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na patuloy na pinalalakas sa Young Farmers Challenge 2026 ang mga susunod na henerasyon ng mga agripreneurs? Muli ngang nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang negosyante sa agrikultura ang katatapos lamang na 2026 Young Farmers Challenge, national competition kung saan ang mga nagwagi sa kompetisyon ay nakatanggap ng grant upang maitatag at maipalago ang kanilang mga negosyong agri-fishery. Sa ikalimang taon nito, mas pinaangat pa ang antas ng paligsahan na ginanap sa Iloilo City mula Abril 20 hanggang 23, 2026 sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga espesyal na parangal tulad ng Social Innovation Award, Excellence in Product Packaging and Labeling, Indigenous Innovation Award, Young Regenerative Agriculture Award, at Agriculture Technology Development Award. Itinampok sa YFC ang tatlong pangunahing kategorya. Ang startup para sa mga bagong negosyo, intercollegiate para sa mga agri-fishery enterprise na pinangungunahan ng mga estudyante, at upscale para sa pagpapalawak ng mga umiiral na agricultural operations. Mula sa 35 national finalists sa kategoryang startup, 15 ang nagwagi at tumanggap ng tig 300,000 pesos. Samantala, 5 sa 15 finalists sa kategoryang upscale at 3 sa 14 finalists sa kategoryang intercollegiate ang napili na bawat isa ay tumanggap ng tig 500,000 pesos. Bukod sa pambansang kompetisyon, nagsagawa rin ng summit at business conference kung saan nagkaroon ng ugnayan at pagpapalitan ng kaalaman ang mga batikang agripreneur, pribadong kumpanya, mga non-government organization at alumni ng mga nakaraang YFC programs. Higit pa sa pagbibigay ng puhunan, nagbubukas din ng YFC program ng mga oportunidad para sa kabataan na lalo pang mapalago at mapahusay ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng coaching at mentoring, suporta sa lokal at international na promosyon ng produkto, at mga pagtitipon sa naglalapit sa kanila sa merkado at sa mas malawak na network. Kaya naman hinikayat nga ni DA Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Natividad Caballero, ang mga nagwagi na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap at panatilihin ang inobasyon at katatagan na siyang mga pagpapahalagang isinusulong ng YFC. Muli, congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa nakaraang Young Farmers Challenge 2026. At iyan ng Agri-Ting Agri-Trivia segment ang batid ba ninyo. Ito po si Ira Cruz. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang MNP ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 10, Talata 43. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan
ng kanyang pangalan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Mauna na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family, saka po natin, nakaagapay po natin talaga sa ating mga episodes na hatid sa inyo kasama ang episode na ito. And of course, sa inyo po mga listeners, thank you so much po for being with us this morning, just as with the previous Saturdays. Yun. And habang fresh pa, we would like to thank everyone for celebrating April as Broadcasters Month with us. Thank you for sharing na marami pong naitutulong sa inyo ang Mauna na Pilipino, and we continue to do the same. So once again, thank you so much po for appreciating us. Even hindi man April, but April po as katatapos lang is Broadcasters Month. So thank you so much to those who mentioned po na ng magagandang messages po for MNP. We thank you from the bottom of our hearts, and we have nothing but great and sincere appreciation po para sa inyong lahat. So ito nga po, atin pong inaanyayahan ulit ang bawat isa na makasama ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, we would like to thank everyone na kasama sa program na ito, including po si Ma'am Ira Cruz na kasama po natin na segment producer po ng ating Batid Pa Ninyo. Ito po ang Mauna na Pilipino, hanggang sa muli po magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Kita-kits po tayo ulit next Saturday. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.